Tayo po ay tatalakay muna ng ibang issue. Ito matindi may issue tungkol po sa pagbili po natin ng breath analyzer. Alam mo, Weng, kulang na kulang tayo dyan sa breath analyzer na yan. Oo nga, ito Ilan yan. lang piraso yan. Totoo. Tapos kumuha tayo ng bago. Kaya lang, ang bintang masyadong mahal, tapos ineffective pa. No? Ang lumalabas po sa record, sabi ng Senado, 756 units yung binili. Pero dinistribute, pinamahagi, 215 sa MMDA, 50 sa PNP, the rest sa regional offices ng LTO. Ang kabuang halaga po niyan, 51 million pesos, 68,000 pesos ang bawat isa. Ngayon, ang sabi sa Senado, ito daw ay dispalinghado. Diyos ko, yan itong kwento, sige. para lang madali, nasa linya natin si Asek Mendoza. Nag-test daw noon si dating MMDA official, Danny Lim. Meron siyang pinainom ng alak na tauhan niya. Okay. Tapos tinest yung breath analyzer, nag-zero alcohol. Ay, Yes, ganun ang kwento niyan. baka hindi made in USA. Sa USA kasi Napaka-sensitive nung gano'n nila. Napakatikas ng kanila. Alamin natin. Gamit. Sige, nasa linya na po natin mga kapuso. Good morning! Ito ang saksi sa Double B! Si LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza, the second ng hepe po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Asek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Magandang umaga po, Joel Weng. Good morning sa inyo. 68,000 Per piece. per unit. Tapos dispalinghado raw po, hindi daw po effective yung mga breath analyzers na binili po ninyo. Ano po ang initial reaction po dito ng LTO? First of all po, thank you very much, Joel Weng, sa pagkakataong po ito. No? Itong breath analyzers na to, hindi po to, just to clarify, no? Hindi po to binili under this administration. No? Binili po to in 2015 and 2017. So yung nakaraang administrasyon po to. No? Apo. Okay. 150 units na 68,500 bawat isa ang binili noong 2015. No? Costing 10.2 million. In 2017, yung balanse po ng mga kumulang 600 units worth 38,800. Yun naman binili in 2017. Totaling, pag tinotal nyo po yan, 33.8 million yung 756 units sa pinag-uusapan. But as I said again, no, ito po yung binili ng nakaraang administrasyon. Tapos ito po ay pinabahagi sa lahat ng ating mga region. Kasama na po dyan ang PNP at MMDA. 215 units po sa PNP at 50 po sa MMDA. So in 2018, binigyan ng LTO at that time ng 215 units ang PNP. No? Nagamit naman po yan. No? In fact, nagsoli lang po sila ng 50 units noong 2020. Okay. Then in 2021, nagsoli po sila ng 150 units. No? So, ibig ko sabihin, Teka, Asek, bakit sinole? Yes. Bakit sinole yung ang ilang sabi, mga ang units? report po sa akin kasi para daw i-calibrate. Okay. Pero, ano ba yun? Talagang every now and then Kailangan i-calibrate? yan? Kailangan po talaga like any metering unit, okay. kailangan talaga kinakalibrate po yan. Pero ang explica po sa akin, in 2018, na-donate na po sa PNP yan. Parang binigay mo na isang kagamitan sa isang tao, di ba? Siya na ang bahala dun sa kagamitan na yon. Hindi na dapat Diba? binabalik sa LTO para i-calibrate. Obligasyon na nung napagbigyan. Opo, kasi sa COA rules, yung pera ng LTO, pwede lang nilang gamitin para sa LTO equipment. Yes. Since yung equipment na yun ay nasa pamamayari na po ng PNP as early as 2018, hindi naman pwede gamitin ng LTO yung pera nila para sa mga ari-arian ng ibang ahensya. Malinaw po ba sa PNP at MMDA na kailangan nilang pag kinalibrate, kailangan sila na yung sasagot ng calibration? Yun po ang report po sa atin kasi nung dinonate po yan, yun daw po ang kanilang pinag-usapan. Yung, in fact, MMDA has 50 units, no? Sabi ko, binalik ba sa atin yung 50 units? Hindi raw binalik sa amin yung 50 units. Kaya nga, ang in-instruct ko na yung aming property division na makipag-ugnayan sa MMDA kasi kung binalik man sa amin, nasaan yung prueba na binalik sa amin? At kung nasa kanila pa, teka lang, baka naman pwedeng magamit pa ho yan, no? Because Joel Weng, no, under the law, under sa batas ng anti-drunk driving, ang LTO and PNP should acquire sufficient breath analyzers. Hindi lang po
responsibilidad ng LTO po yan. Pati responsibilidad rin po yan under the law ng PNP. It just so happens that at that time, in 2015 and 17, medyo marami itong na-acquire ng LTO, 756 units. No? So siguro, I can just only surmise. Ayaw naman nila siguro ipagdamot yan, kaya pinamahagi sa iba. No? Eksakto po. Pero pag nagbigay ka ng unit, brand new yun eh. Ikaw na bahala dyan. No? Hindi yung pag nasira, ibabalik mo. So may accountability yan pag binigay mo na, hindi ba? Exactly po. In fact, in the deed of donation na through with MMDA and PNP, malinaw pati yung serial number na may unit na binigay, accounted po yan. Opo. So yan po ang history po niya. No? As far as LTO naman, yung remaining balance, pinamahagi po yan sa different regions po natin. Yung nasa inyo po, calibrated pa rin? Ang huling calibration po, as per report to me, was in 2021. Tapos after that, hindi na po na-calibrate, hindi na ho nagamit. Ay, sayang naman po. So sa ngayon, wala na tayong gumagana. Out of the 756 units na binili ng 2015 at 2017, wala na pong nagagamit ngayon, ASEC? At as far as this is an inherited, kasama to sa mga inherited problems na talaga nasa listahan namin to, no? Kasama din yung plaka, lisensya, gano'n, no? Ito kasama rin to sa listahan namin na kailangang ayusin, no? Out of 756 units, ang serviceable at repairable is 288 units. Ngayon, gusto namin ma-check yung nasa MMDA na 50, baka meron pang namang pwedeng ayusin po dyan. Ang nagiging problema po namin, yung meron silang biniling units sa 2017 galing sa China, na ito medyo a challenge, no? Hindi ho makalibrate ng ibang calibrators. Yung supplier naman, na kung sila bumili, a few months after the sale, nagsarado. Ay. So yung responsibility to calibrate, hindi naman nila mabalikan. Yung actual supplier. Magkano bili natin dyan sa China? Yung sa China po, nagsaradong kumpanya. Yung sa China po, this is 38,800 per unit. Ang total units purchased, mga 600. Ang total value ng 600 units is around 33 million. Okay. Pero ito... Roughly, 23 million. Okay, pero itong kumpanyang ito, ba't naman nagsara ka agad? Ano ba ito? Baka naman pseudo company lang yun. Created just to supply us, tapos wala na, gone. 3R Metal Craft 2017 po nangyari to, around 7 years ago. Kasama ho yan. Hindi po namin na halong cut po yan. No? May objectives dito po sa mga inherited problems na to is to make things work. Kasi kailangan namin ng breath analyzer eh. So in fact, ang ginagawa ng mga tao ko ngayon is scouting the market, nagpapaka-advance na for purposes of bidding kung saan namin pwede i-calibrate to at kung pwede pa talaga i-calibrate. Okay. Doon sa 288 na sinasabi yung serviceable, ibig sabihin out of the 756, ito na lang ang natitirang pwedeng gamitin. Actual pa po ba itong nagagamit o kailangan mo nang i-repair? At wala ba tayong ibang supply na nagagamit ngayon na birth analyzer? Kasi napakahalaga nun, Joel, doon sa Anti-Drunk Driving Act. Kung wala tayong batas eh. Yes. Meron tayong batas. Opo. Itong 288 po to, ito lang natitirang units natin na pwede, based on our audit nationwide, no? Ito na lang natitira nating pwedeng i-repair, pwede i-calibrate. No? But we will have to check with kasi sa tagal na po, no? This is around 7 years old, no? Yung parts dito, yung mga kung meron pang available. So we are now scouting, tapos papabid ho natin to. Yung nasa PNP, totally na po yun. Wala na tayong nagagamit doon. Well, sinoli kasi sa atin yung 200 units ng PNP, nung chinek ho natin, yung sinoli sa atin, wala na ho magagamit. Wala na. So wala tayong breath analyzer ngayon, ASEC, sa LTO? Wala pong functional breath analyzer as of today. Ay, Diyos ko, miskin na isa. Wala po talaga. Oh my Kasi God. may tinesting po kahapon eh. Ang lumabas po, I am drunk driving eh. Di ba ako uminom na alcohol? Ganon. Ay, sus Maria, dispalingado nga, no? Tapos yung iba kasi, yung screen medyo malabo na. So mahirap rin po yun, no? Hindi na masyadong malinaw yung screen. Yung iba naman, yung date,
nagmamalfunction yung date, importante yung date. Kasi Yes. mamaya, questioning yung findings, tapos yung date mo, ibang araw. Alam ko, Weng, So- pagka, di ba, ASEC, pagka umorder ka, di ba, may nag-supply sa'yo ng ganitong kalaking halaga ng isang produkto, ng mga units na kailangan po natin sa ating pagtupad sa ating tungkulin, di ba dapat merong mga warranty clause yan? 2 years warranty Yes. po, Joel, 2 years warranty. So, 2 years Wala warranty. na. Oh. Wala na yun. Paso na. pasado na rin po yung yung warranty. Opo, No? Kaya lang opo. syempre yung available parts. Yes. Kasi kung kinakailangan mo palang Bumili. i-calibrate ito every now and then, Well, yung mabibili mo availability of parts dapat kasama din sa sa ating procurement, di ba? We're taking the cue from Senator Tulfo. Maganda yung kanilang input. Kung sabi niya, mga 15,000 lang yan abroad. No? So, wini-weigh na rin namin kung papa-repair namin yung equipment o bumili na lang ng bago. Ano mas makakamura ang gobyerno? Kasi itong mga, admittedly, itong ibang equipment, especially the Chinese brand na equipment natin, yung galing sa 3R, medyo not as good as quality as compared to yung Eurolink na brand. No? Yung una. So, titignan babalansin natin yan kung saan makatipid po ang gobyerno. sa Ito bagay magandang na to. tanong, Asek. Dahil wala Yes. tayong breath analyzer, wala tayong maipipresenta sa korte na basihan para sabihin na lumalabag sa Anti-Drunk Driving Act ang isang taong lasing na nahuli ninyo. Hindi pwedeng sabihin na naamoy po yan ng aming traffic enforcer. Kaya pwede niyong kasuhan at ideklarang guilty. Pag Well, nagkakaso po tayo sa Anti-Drunk Driving Act na violation, ano po ngayon ang basihan natin, Ay, Asek? wala po. No? In fact, if you Oh, look at God. the records, if tatama po kayo dyan, no? If you look at the records, for the last 7 years, from the time na binili po to, no? Mga almost 2,000 apprehensions po na nagawa. No? Tapos meron no, na file sa korte and all that. No? But in all these cases, may breath analyzer reading. Kasi kaya tatama ka, Weng, no? If we have no breath analyzer at questionin yung findings ng enforcer natin na lasing siya, magkakaproblema po tayo. Diyos Okay. mio. Meron naman tayong di ba? Meron tayong, Weng, ano yun? Tawag doon yung camera? Body cam? Body cam. Hanggang ngayon, Opo, ba opo, meron opo. tayong body cam, Asek? Opo. Okay, hindi naman kailangan i-calibrate. Hindi, okay. Yeah. Kung meron tayong body cam, Okay. minsan Okay pag po, nakakahuli body cam. tayo ng lasing, pwede mong, merong test doon na Sa pinaglalakad US, mo, di ba? paglalakad din, di ba? Ginagawa po ba Sobriety natin yun dito, yung sobriety test na yan? Opo, in fact, ayon sa batas, the first thing that an enforcer should do is conduct a field sobriety test. Hindi muna breath analyzer. Pag bumagsak po siya sa field sobriety test, then ibe-breath analyzer po yan. Okay, sapat po Ayun. ba yung resulta ng sobriety test para maging basihan ng kaso without the breath analyzer result? You have to have the breath analyzer. Iyon. Naku, So wala naloko tayong na. kaso Opo. ngayon. So, yung ating ilong, hindi ba pwedeng Hindi pwede pang-analyze yun. yan? Well, Amoy Chico eh. Amoy Chico eh. Pero pwede. Pero pag Pwede kinasuhan ba, mo, anong ebidensya mo? Hindi po. Ah. In your first, gaya po yung nahuling drunk driving sa EDSA, no? Yung bumalik. In first, ilong ang ginamit, amoy lasing siya, di ba? Tapos tinanong naman siya, Oo. ikaw ba'y nakainom? Inamin naman po niya na siya'y nakainom, ganyan, all that. No? But it might not be enough to prosecute for criminal offense kasi walang breath analyzer. Yun. But it will be sufficient enough for administrative sanction. Kaya nga yung driver na yon na umamin na siya ay lasing, na nakainom, it was enough for us to, among other things, no, yung mga pag one-way trip niya, tapos inaamin niya na hindi niya kabisado ang mga rules natin sa daan kasi sa Amerika siya talaga nakatira, no. On that basis, na-revoke po ang kanyang lisensya. Alright. When is the fastest time na makakakuha tayo nito? Kung magpapa-bid out tayo ulit, sinasabi nga mas mura. Within the year ba? Kaya to, Asek? No, next month po to. I'm delayed na po. Admittedly, I'm delayed on this because of the other priorities, yung mga inherited problems din po natin to na inaayos. Pero it's no excuse, no? Kasi nagkahirap lang kami in getting an audit kasi nakahanap po yung equipment nationwide eh. Wala naman isang lugar lang. So it took a while for us to assess the equipment in each region. But ngayon na alam na namin lahat to. So we're now doing a market study kung saan natin pwede, calibrate if that will be the most cost-effective means moving forward. Then we're also comparing, no, kasi with the input of Senator Tulfo,
okay po din ba bumili ng bago? Tapos we will compare. Ano ba mas mura sa atin? I-calibrate na lang or i-bumili ng bago given the cost. No? So if it's cheaper, kung masyado mahal pa i-repair and calibrate, hindi Bili na lang ng bago. At saka may bagong terms. Bago na lang tayo. Meron Saka kang yung bagong bagong warranty, terms. Yan. brand new Oo. pa, bago ang teknolohiya, at meron kayong solid na hindi fly-by-night na kumpanyang pinut up lang para mag-supply sa At atin. pagkatapos na Correct po. ilang buwan magsasara na. Oo. Correct po. Kaya pinag-aralan rin namin yung mga problema na nagawa. I mean, Baka kinakailangan nyo rin silipin, baka overprice yung ano. Oo, yung presyo ng Yung presyo, Well, di ba? 68,000. 26,000. ang Joel, ang top priority natin yun is to get these analyzers down on the road. Yun Yes. ang Opo. yung due diligence or audit review ng actual bidding nito, we can do that later po. No? Alright. Pero akin po, my first priority is ayusin itong mga Brett At analyzers. makagamit tayo ng analyzer kasi kailangan sa batas Opo, yan. opo. ano, Yes. ha? Sir, Opo. thank Asek, you. mag-ingat ka. Salamat po. Thank you po. Pero At least- next month. Next month. On the road na yun. Balitaan mo Nasa kami. Taguig na po yan. Balitaan mo kami, Babalitaan ko po kayo. Thank you, Salamat Asek. po. Salamat. Thank you ha? for the Thank you. Thank you, Thank si you. Asek Vigor Mendoza, mga kapuso na Grabe.